medyo sensitibo ang ating tatalakayin. Hindi ko lang alam kung totoo, pero nakahanda na ba ang mga face mask ninyo? Ayon, ito ang issue na masyadong personal sa nagrereklamo. Pero kung totoo kasi ang kanyang paratang, kailangan natin mag-face mask lahat. Ayan. Hindi ba? Siya raw kasi ay naging biktima ng pangungutya at pamamahiya. Okay, bakit? Nang dahil sa kanyang hininga. Ayon. Yon. Sigaw daw ng kanyang mga bashers. Take your bad breath away. Magkasamang pumunta sa inuman. Pero sa gitna ng kasiyahan ay nagkapikunan. Lagi pong nagkakaanuhan sila, samaan ng loob. Lalo na pag nalalasing na kung ano-anong pinagsasabi. Sinasabi ni Lenlen, si Bebang daw mabaho hininga. Pagka mga lasing na nagbiruan. Biglang mapipikon si Bebang. Pag napikon, nanunumbat na kung ano-ano sinasabi sa kapatid ko hanggang sa mag-away-away sila. Nangangamoy siraan na nga. Labasan na ng mga baho. Ang tanong, marirefresh pa kaya ang kanilang samahan? Ang madalas na kinukutya at ipinapahiya ng dahil daw sa kanyang hindi kagandahang hininga. Bebang, humarap ka na! Ayan, si Bebang. Bata pa pala si Bebang. Ilang taon ka na? 30 po. Ha? 30. 30. Okay. Single. Opo. May anak ka na? Opo. Ilan? 5 po. 5. Pero walang asawa. Ano po, hiwalay po. Bebang, ano ang problema mo? Nirereklamo ko po si Lenlen. Kasi po, nung time po na nagiinuman po kami, sinabihan niya po ako na ang baho daw po ng hininga ko. O ngayon, minasama mo ba yon? Baka naman concerned lang siya. Opo, kasi po napahiya po ako sa ibang kaibigan po. Okay. Sa harap ng maraming tao, Opo. sinabi niya. Pero siya ba ang unang taong nagsabi sa'yo niyan? Opo, Ang tingin mo, hindi mabaho ang hininga mo. hindi po. Okay. So, mahirap yata yun. Tingin niya, hindi. Tingin naman ng isa, oo. Yun, medyo mahirap yun. Medyo seryosong nakakatawa yung ating tatalakayin ngayon. Kasi, kung talagang may problema, madaling magamot din yan. Oo. Alamin muna natin yung tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Yan. Kasi yun ang ano eh. Anong ginagawa mo kapag sinasabihan ka ng ganun? Ano yung naging reaksyon mo sa kanya nung nagiinuman kayo? Ano po, sumama po yung loob ko sa kanya. Kasi po, syempre, ang dami pong tao nung pinagsabihan niya po ako ng ganun. Pinagkakalat pa ba niya? Opo, chinichismis niya po ako. Kada po lalabas ako, sasabi niya, ayan ay mabaho hininga. Ultimo mga anak ko, kada lalabas, sabi niya, uy, nanay mo, ang baho ng hininga. Pati yung mga anak mo. Opo. Nasasabihan. Opo. Okay. Kaya po minsan, hindi na po ako talaga lumalabas sa sobrang hiya. Ganun na umabot yung sitwasyon mo ng hininga lang ang pinag-uusapan, pero may trabaho ka. Ano po ako, naglalako po ako ng mga candy. Okay. At ito naman ay sapat para sa kabuhayan yung mag-iina. Okay lang naman po, sumasakto lang naman po. Nag-aaral ang mga anak mo. Opo. May kondisyon ba ang iyong mga gilagid? Kasi kung minsan, pag may sakit yung gilagid mo, malalaglag talaga yung ngipin mo ng kusa, kahit hindi ka palakain ng matamis. O, Nung ano po kasi, nag-crack na po siya bigla. nag-crack. Opo. Tapos pinabunot ko na po kasi po nahawa na po yung ibang ipin ko. So, nabubulok talaga siya. Opo. Oo, talagang may tooth decay. Opo. May tooth decay. O sorry ha, para lang matuto ang lahat, syempre, Opo. ng mga nakikinig. Importante ang nagtutoothbrush araw-araw. Opo. Nakakalimutan mo ba? Hindi po. Ay, hindi. Pero nagkaganyan pa rin. Opo. Pero ibang kwento naman yung pinagkakalat pa ng iba ang kondisyon mo at sinasabi lang na, meron bang ibang pinanggalingan yan? O talagang doon lang nanggaling sa hininga? Hindi po. Meron po. Kasi po, nagpalaba po siya sa lola ko, tapos hindi po niya binayaran. Ayun na naman. Ayun na naman. Hindi lang pala sa ngipin, meron pang ibang pinaghuhugutan na utang. Opo. Sinisingil po siya ng lola ko, tinataguan niya po. So bakit naman siya nagagalit sa'yo at yung hininga mo ang pinag-iinitan niya?
Hindi ko po alam sa kanya. Ito ngayon ang sabi ng estadistika, ha? Magaling din ang mga researcher natin. Ang estadistika nila ito, you won't believe this. More than 70% ng mga Pilipino ay may problema sa ngipin. Yes. Hindi sa mabaho ang hininga. May problema sa ngipin. Specifically, 72% ng mga Pilipino merong mga bulok na ngipin. At pagkatapos, more than 50% doon, problema naman ay gilagid. So baka talagang kulang din sa turo sa eskwelahan ang tamang pag-aalaga ng ngipin at saka ng ating mga gilagid. Tsaka hindi ko rin sa hirap siguro. Kasi naranasan ko dati, sobrang hirap talaga ng bata ako, ang gamit ko pang toothbrush, asin talaga eh. Dahil wala kayong pambili ng toothpaste. Oh. Asin po talaga. Matagal ako nag-asin. Wow. But nakakatulong yun. Opo, yun nga Oo. kasi talagang Mahapdi hirap. lang, Day. Feeling ko talaga yun din ang problema. Wala tayong pambili ng mga pang ano na. Walang pambili ng ganon, oo nga.